At merong magbibigay ng pabuya, 100,000 pesos yung pabuya kung sino yung makakapagturo doon sa Pinay, kung nasaan yung Pinay. Annyeong Singidol! Good afternoon guys. Medyo hiniinaan ko lang kasi sa harapan ko may taong naglalakad. Ayan, ang daming tao ngayon nag-walking kahit medyo mainit. Malilim pero maalinsangan. And mag-isa ako naglalakad ngayon kasi may bibilhin ako. Wait lang. Ang dami ko nakakasalubong. Kasi hapon na, so yung mga pumasok or kung saan man sila galing is nagsisiuwian na sila. But anyway, ayun nga. May bibilhin ako na item. Dapat kaninang umaga kami bibili. Kasama ko si Mr. Dax. Inaya niya ako na bilhin na yung order sa amin kaninang umaga. Pero kaninang umaga, ako yung tinamad. Sabi ko sa kanya, ngayon kami bumili. Siya naman yung tinamad maglakad ngayong hapon. So ako na lang mag-isa. Kasi kailangan namin yung product na yon dahil order sa amin yon ng customer namin na nakatira po sa UK. So nag-walking ako mag-isa ngayon. Diba? But anyway, nandyan naman kayo, kakwentuhan ko, kaya hindi naman ako ganun ka-bored, pakiramdam. Yung ano, diba, Rose Park. Yan. May mga roses pa na natira, kahit paano, dito wala na. Pero sa side doon, meron pa. Ang ganda, diba? Sobrang ganda talaga ng place na to. Hindi ako nagsasawa kahit na matagal ko na ito nakikita, ilang taon na din. Ganda. Wala pang taong nakatambay kasi nga mainit. Tapos may mga upuan dito. Tapos ito, dyan, di ba mga roses yan. Yan yung upuan. Upo lang ako saglit, inom ako ng tubig. Sana nakikita niyo ako guys. Nagbaon talaga ako ng tubig kasi mainit. And pag mainit, kailangan meron tayong baong tubig. Tapos inom tayo maya-maya. Ganun. Kasi yun ang nakakasakit ng ulo. Kasi diba pinagpapawisan tayo, tapos hindi ka inom ng tubig, sasakit yung ulo mo. Kaya nagbaon ako ng tubig. Okay na yung mabigatan ako magdala kaysa naman sumakit yung ulo ko. Kawawa yung paa ko. Pag summer, lagi ako napapaltusan. Kasi syempre di ba pag summer, hindi ka naman magme-medyas. So yung mga ganito, yung mga crocs, yung mga ganito, or yung mga bagong sandals, kahit hindi bago, matagal na sa akin, napapaltusan pa din ako. Ayoko din naman magsapatos. Kasi mainit na. Ayoko din magmedyas, mainit na. Mangangamo yung paa ko. Tara na, at baka magsarado na yung yung bibilhan ko. Kasi sa pharmacy ko bibilhin yung item na yun. Mamaya makikita nyo. But anyway, alam nyo guys, sobrang nakakalungkot na naman yung balita dito sa South Korea sa mga kababayan natin. Kasi meron nakita sa Facebook na isang Pinay. Friend ko siya sa Facebook pero hindi talaga kami as in nag-usap. Never kami nakapag-usap ng, alam mo yun, kahit sa PM lang. Pero friend kami sa Facebook kasi isa siyang seller. And marami sa mga mutual friend ko na friend din siya. So ayun na nga, na-scam siya ng kanyang best friend.
yung babae na yun is talagang best friend niya. Matagal silang naging magkaibigan. Siguro mga 5 years din ata. And marami siyang naitulong dun sa babae. Tapos, di ba, yung Pinay na yun is seller siya. So, madami siyang mga customer din. Marami siyang mga Pinay na kakilala din na parang nirecommend niya yung best friend niya sa mga Pinay na yun na pwedeng pautanin or yung mga kakilala ni seller ay nagtiwala doon sa best friend niya kasi nga best friend niya, di ba? Kasi matino yung seller eh. So nagtiwala yung ibang Pinay na hindi magloloko yung babae na yon, yung isang Pinay, yung BF ng seller. Sana nagigets nyo. So ngayon, hindi ko alam kung magkano yung total, pero parang may nabasa ako na umabot ng 200 million won yung nakuha ng babaeng Pinay. Tapos, yung Pinay na yon, meron siyang kabit na Pinoy din. Yes, may asawa pong Koreano yung Pinay na yon. Meron silang anak, hindi ko alam kung 2 o 3. And ngayon, yung Pinay is umalis na, wala na siya dito sa South Korea or parang umuwi na din ng Pilipinas kasama nung Pinoy niyang kabit. And yung seller is pumunta siya doon sa bahay ng best friend niya na medyo malayo sa kanila and nakausap niya doon yung biyenan nung BFF niya. Tapos ang kalat ng bahay and talagang alam mo yun, umalis ng mabilisan na yung tipong may tinataguan or nagmamadali. Parang ganyan. Ang ibang anak, hindi ko alam kung may, parang meron din na lang isang anak yung Pinay. Yung ibang anak is naiwan doon sa mother-in-law ng Pinay. So, at saka, siguro makikita nyo din to yung mga nandito sa South Korea kasi nakapost na po talaga yung Pinay na yun. Pinost na siya at merong magbibigay ng pabuya. 100,000 pesos yung pabuya kung sino yung makakapagturo doon sa Pinay, kung nasaan yung Pinay. 100,000 pesos. Sana, makita yung Pinay. Pero, alam niyo yung mga ganyan talaga. Sa totoo lang, kadalasan hindi na naibabalik yung pera. Pwedeng makulong, pero ilang taon lang din naman makukulong. Tapos yung pera is hindi na may babalik sa sobrang laki, di ba? Kasi pag tinakulong din, hindi rin makakapagbayad, hindi makakapagtrabaho. So, yun ang mahirap pag nagpapautang talaga, lalo na yung malaki. Naku po. Kaya mag-iingat talaga mag-iingat tayo, mag-iingat yung mga kababayan natin or kahit sino man yan, kahit hindi natin kababayan, huwag tayo masyadong magtitiwala. Oo. Dapat yung ipapahiram is yung kaya mo lang ding mawala. Actually, lagi naman tong advice eh. Kung magpapahiram ka ng amount na kaya mo lang mawala. Na pag nawala siya, masakit man, pero at least, alam mo yon, makakatulog ka pa din. Pero kung milyon-milyon na, nako, kabahan na kayo. Tatawid muna ako. Grabe, no? May mga tao talaga, actually, hindi naman na nakakapagtaka eh. May mga tao talaga na kayang gumawa ng ganitong mga panluloko. Kahit na gaano kapakabait. May mga tao na walang pakialam. Kasi gagamitin lang nila yung kahinaan mo, yung kabutihan mo, para mag-take advantage sa inyo. So sa mga nandito sa South Korea, mag-iingat po kayo magpahiram ng pera, lalo na pag magpapagamit ng ng pangalan. Kahit nakakaawa, huwag niyo pong ipapagamit ang mga pangalan niyo kasi kayo yung magkakaproblema. So, ayun, hiningal na ako. So, wish ko lang sana yung mga nawalan, sabi nga nila, pera lang yun eh. Parang kikitain pa nila. Kasi madami sila eh, parang madami sila. Pera lang yan, kikitain pa. Pero,
yun nga, yung peace of mind nila, yung stress nila, dahil sa ginawa nung Pinay na scammer na yun, ay yun yung ang hirap mapalitan. Kaya sana yung mga Pinay na naloko ay more blessing pa sa inyo, and sana makatulog kayo, maging okay kayo, kasi di ba, mahirap din talaga niyan. Napakahirap. Sabi nga nila kahit hindi ganun kalaki yung nawala sa'yo, pero niloko ka pa din, di ba? Yun yung masakit dun eh. Lalo na yung pinagkatiwalaan mo na parang tinuri mo talagang tunay na kaibigan, or minsan nga parang kapatid mo na, di ba? Tapos gaganunin ka lang. Sobrang sakat nun. So, ayun. Kaya ingat-ingat lang po talaga at matuto sa mga experience ng ibang tao. Sa totoo lang, yung mga manloloko ngayon is masaya sila. Pero lahat ng bagay naman is may consequence. Merong kapalit ng mga yan. So, ayun. Mamaya ulit kasi malapit na ako sa bibilhan ko ng item. Malapit na ako. Ito guys, yung binili ko. Ayan, dalawa sila. Pero pareho lang. Medyo nag-iba lang ng packaging o yung haba lang yung pinagkaiba. Pero same sila ng dami. Same sila ng ml. And same din sila ng expiration date. At sumakay na ako ng jeep, ay ng bus, kasi nga 'di ba nagkapaltos na yung aking paa. Hindi ko na kaya maglakad ng malayo. And mainit talaga. Kaya nagbus na ako. Nandito na ako banda sa amin. Papasok na din ng apartment. Hindi pala sila sa amin nakatira. Sa kabilang building pala sila. Akala ko dito sa apartment namin. Sarap ng hangin, no? Paminsan-minsan may hangin, kaya refreshing. Pagod. Grabe naman. Ang lakas talaga kaubos ng energy yung summer. Pagod. But anyway guys, hanggang dito na lang yung aking vlog. Kasi pag nasa bahay na ako, magsasain ako para sa aming dinner, sa amin ni Mr. Dax. Kasi, ayun, and nagsishower din ako pagdating ko. Kasi ganito yung ginagawa ko. Pag galing ako sa labas, syempre pawis, diba? So, kailangan ko mag-shower. Kaya hindi na ako makakapag-vlog pa. So, bye-bye guys. Bye-bye. Mag-iingat kayong lahat. Bye-bye.